Suki na sa palengke ang dalawang magkapatid na ito sa China. Kasama sa shopping list nila, pechay, kamote, kalabasa at carrots. Pero hindi pang chapsoy ang mga yan, kundi pang sound trip. Oh, diba? Ito ang isa pang nakakabilib. Nangyari yan sa Super Bowl. Pero ang malakas at tilian ng mga tao, hindi para sa nag-halftime show, kundi para sa 6-year-old fan na si Baby Jack. Oh, ha? Anong sinabi ni Justin Bieber? Speaking of Justin, ito ang say sa kanya ni Senadora Miriam Santiago. He's one of those phenomena that makes you wonder whether there is a God in the universe. Oras ng rondahin natin ang mga balita. Metro Action, ngayon na! Ito ang malulupit na eksena sa Metro Action. Lalaki patay sa pananaksak ng kainuman niyang pinsan. Tumaan, nauwi sa selos at patayan. Lolang di gumamit ng overpass sa pagtawid, nagkalasog-lasog matapos nagasar at kalagkarin ng truck sa Commonwealth Avenue. SUV tumambling sa Pasay matapos banggay ng truck at aruruhin ng Center Island. 3 shoot sa ospital. Ngayong buwan ng graduation, no grad fee policy ng DepEd. Bantay sarado ang tinatutupad sa isang eskwelahan sa Caloocan. At pagpapatuloy ng mga lalaki, epektibo nga ba kontra prostate cancer? Dahil sa text sa tawag, tinapos na isang lalaki sa San Juan ang buhay ng kanyang pinsan. Imbes kasi na siya ang tawagan ng kanyang misis, abay si pinsan ang madalas itong kausapin. Duguan at may saksak sa dibdib. Ganito inabutan ng mga otoridad ang 31 anyo sa Siradam, Cayabyab sa pinagtatrabahuhang construction site sa San Juan kagabi. Ang dumali raw kay Cayabyab ang mismong pinsan niya na si Rafi De Leon na katrabaho ng biktima. Kwento na nakakita, nagiinuman na magpinsan nang makatanggap ng tawag si Cayabyab mula sa misis ng kanyang pinsan. Dito na raw nagkainitan ang dalawa. Kala ko ayos na sila. Kala ko ipapakita yung number na tatawagan. Umakyat si Kuya Rafi. May dalang kutsilyo. Sinaksak niya po. Dati na rin daw may gusot ang magpinsan na nag-ugat daw sa madalas na pagtawag at pag-text na misis ni De Leon sa pinatay niyang pinsan. Napatunayan ito ng mga pulis nang masilip ang cellphone ng biktima kung saan may mga tawag nga ang misis ni De Leon. Pero ni isang text, wala. Sa ngayon, pinag-aaralan pa namin yung isasampang kaso dito sa suspect na si Rafi De Leon. Pero sa pag-uusap namin na homicide ang kakaso. Tuloy ang manhunt kay De Leon na agad pumusli. Sa ibang balita naman, sadsad, taob at durog na durog ang isang SUV sa Rojas Boulevard matapos banggay ng isang truck. Nang makausap ng News 5 ang driver, abay! Amoy alak! Huli ka! Bumalento ang SUV na ito matapos bumangga sa gutter ng EDSA flyover sa Rojas Boulevard. Base sa investigasyon, binangga raw ng isang truck ang SUV kaya ito sumadsad at tumaob. Naka-eskapo ang umuning nakabanggang truck pero aminado ang SUV driver na nakainom din siya. Swerteng nasugatan lang ang 3 sakay ng SUV. Walang mukhang maiharap ang babaeng ito matapos mahuli dahil sa pagnanakaw ng mga baterya sa isang supermarket sa Cubao, QC. Baterya daw talaga ang pinupuntirya ng sospek dahil madali itong ipuslit at ibenta. Nakatakas ng 2 kasabwat ng sospek. Timbog din sa Marilao, Bulacan ang Hapon na umano'y illegal recruiter. Mahigit 20 Pinoy na raw ang nabiktima ni Toyohide Hagay. Nangihingi raw siya ng hindi bababa sa 20,000 piso kapalit ng trabaho sa Japan. Kakasuhan ng large-scale estafa at illegal recruitment ang Hapon. Muli po namin pinapaalala sa mga magulang na ngayong graduation month, ipinapaalala po ng DepEd na bawal maningil ng graduation fee ang lahat ng pampublikong paaralan. Ni 5 dapat ay wala silang singilin. Kaya naman ang isang public high school sa Caloocan, ultimo ang gagamiting toga, abay sinagot na nila. Yan ang Metro Action Report, Izay Feniza. Sa gate pa lang ng Baysa National High School, ito ang karatulang bubungad sa inyo.
walang mga bayaring sisingilin sa eskwelahang ito. Kaya naman ang 4th year high school student na si Jericho Cagas, di na raw umaasa na magarbong graduation rights. Mas okay na raw ito kaysa madagdagan pa ng gastusin ng kanyang mga magulang. Pag pumasok tayo ng college, pampadagdag na lang po sa tuition kay mga ganun po. Pero swerte ni Jericho dahil ang toga na dapat irentahan niya ng hindi bababa sa 300 piso, sasagutin na ng Caloocan City Government. At kahit wala silang yearbook, magkakaroon naman sila ng kopya ng graduation program na iniimprenta ng eskwelahan. May listahan ito ng pangalan ng mga magtatapos. Kung gusto naman ng ilan na magkaroon ng graduation picture, 100 pesos ang bayad, pero wala naman daw pilitan. Meron talagang kaukulang parusa doon sa ating mga guro at paaralan na naniningil ng kung ano-ano. Lalo pa kung ito ay hindi pinagkasunduan o hindi galing sa magulang yung ganitong mga inisyatiba. Mahigpit daw kasing sinusunod ng paaralan ng utos ng Department of Education na walang ibang babayaran ng mga magulang para sa graduation ng kanilang mga anak. Nag-shoulder ng program namin sa office. Kami dito sa school, MO. Zai Feniza, News 5. Susunod, lolang tinamad gumamit ng footbridge para tumawid sa killer highway sa Commonwealth Avenue, patay. At pagpapatuli, nakakatulong nga ba laban sa kanser?